kami na sinuportan niya yung decision ko na mag-resign, mag-avail ng optional retirement para to take care of my kids. Kasi mahirap talaga na lumalaki yung mga bata na wala yung nanay, no? Tsaka yung job ko kasi is masyado demanding. Na operations kasi ang hawak ko, Abenson Welfare Market, supermarket and appliance. So, mahirap. Kasi minsan madaling araw na ako umuwi. So, talagang wala akong time sa family. So, hinahanap talaga nila ako. So, nung nag-decide ako na mag-avail ng retirement, parang sabi nga nila, hindi ka pwedeng mag-retire. Kasi mamimiss mo yung professional life mo na kaliluman ka Hindi ka pwedeng pambahay. Paano na yung mga damit mo? Paano na yung kulay ng buhok mo? Paano na yung mga ganyan? Ang dami nilang paano mabubuhay yung family? Parang akala nila ako yung breadwinner, hindi naman. No? Parang, paano yung mga bata? Paano yung, ang dami nilang tanong para hindi ako mag-resign. Pero, sabi ng sister ko, sabi ng husband ko, kung ano yung maging decision mo, be firm. Sabi niya, maging firm sa decision mo. Sabi niya, huwag magbabago. So, talagang ayaw kong payagan ng may-ari. Pero talagang sabi ng husband ko, talagang it's hard to say no. So, talagang hindi ako nakapagsalita ng no nung kaharap ko yung may-ari. So, tumawag na ako na talagang hindi pwede. Talagang ang first priority ko is family. So, ngayon, I'm very happy. Kasi talagang wala akong down moment. Yung sinasabi nilang boring, I'm not boring. Wala talaga, masyadong masaya yung buhay ko. No, siguro, it's because masyadong supportive din yung husband ko sa akin. Happy for that! At saka talagang nakita ko na he's a good provider. At saka talagang family man siya. Talagang kami yung number one priority niya. So nakita ko yun, miski sa mga anak ko. So talagang siguro isa yun sa mga blessings na tanggap ko. Na sinasabi ko naman lagi sa kanya, blessed ako kasi siya yung napangasawa ko. At alam naman niya yun. Di ba dati, mami ka naman eh. So nakita ko naman yung conviction. Oo. Daddy, talaga. So yun, talagang naging masaya ako. Sabi, hanggang ngayon Hindi mo nakakalata, hindi ang gawin nito. So, pagdating naman sa bahay, masyado akong perfectionist ako pagdating sa bahay. Oo, masyado akong meticuloso sa bahay. Marunong akong magluto, pero pag may party sa bahay, ang mas magaling magluto sa akin, husband ko. Siya pa rin. Alam tayo kay na to! Siya pa rin. Marunong magluto. Siya pa rin. Nakakuluta ako. So, yun. Tapos yung mga anak ko, tatlo, I have 3 kids, pero puro lalaki. So, wala akong babae. Sana nagkaroon ako ng babae, pero hindi na Wala na. So, yung isa college na, 17 years old, nasa Lasal siya ngayon, sa TAP. Tapos yung 15 years old, nasa, Don Bosco, sa Santa Rosa. Tapos yung youngest ko, 8 years old, nasa Montessori siya. Malapit lang doon sa amin, sa bahay namin. So, mababait naman. So, wala akong problem sa asawa ko, at sa mga anak ko. So, mababait naman sila lahat. So, pagdating naman sa... nagmahal sa tatay. Oh. Mabait naman ako. At saka katulad nga sinasabi ni May kanina, si Bubot ang nagtitimpla ng kape. Sa akin ganun din. Pero paminsan-minsan, kasabi niya kasi pag pinagtitimpla kita, minsan lumalamig na. So minsan hindi niya na ako napapagtimpla. Pero yung time namin talaga together, sa breakfast din, si Tuwing nagumising din ako ng maga, kasi minsan siya yung gumigising pagka day of yung week. So siya yung gumigising ng maaga, kasi sabi niya, alam ko naman sabi niya, ako na lang mag-prepare ng food. So minsan siya yung gumigising talaga ng mga 3:30 or 4 o'clock para i-prepare yung breakfast. Kasi talagang sanay sila, o sanay kami na nagbe-breakfast. Hindi pwedeng hindi aalis nang hindi kumakain. So nagbe-breakfast kami. Rice at saka ako bread ako sa breakfast. So, yung naman, pagdating naman sa saan pa? Kay Susan naman, pag-usapan natin si Susan. Kasi siya naman talaga yung kabatch nyo. Okay? So, si Susan may 2 anak, isang babae, isang lalaki. At napakaganda, at napakagwapo ng anak niya. No? Na yung isa, 17 at saka 15. So, kung gusto kayong maireto, no?
17 yung kanyang eldest, yung youngest niya is 15, lalaki. So, alam niya itong gathering na ito. So, sabi niya nga sa akin, mag-ano ako ng picture, mag-take ng pictures, tapos i-mail ko na lang sa kanya. Yung i-scan lahat. Yung pictures, papadala ko sa kanya. Kasi, mismong siya, natutuwa, lalo na nung malaman na nandito si Rancy at saka si Shirley. Wow! Sabi niya, napakasayang pagtitipon. Okay? Talagang inaabangan ng lahat. Hindi na sinabi ni Bridget, no? Talagang miss na miss niya itong gathering na to. Tapos, sabi ko nga, siguro pa i-share ko sa inyo na si Susan, siya yung nag-provide talaga sa parents ko. No? At saka sa mga brothers and sisters ko. Pag may mga kailangan sila, siya talaga yung nagbibigay. Alam mo, napaka-ano niya eh, napaka-selfless. Yung talagang, ang lagi niyang wish sa niya, sana mag-business tayo. Mag-business tayo para sa mga kapatid natin. Ganito, ganyan. Parang hindi niya iniisip yung sarili niya. Paano naman kami? Oo, paano naman kami? Kasi mahirap eh. Mahirap yung mga kapatid. So talagang, siya yung nakita ko na napakabait na kapatid. No? Siya yung talagang, simula nung nagtrabaho siya, tumutulong na siya. Hanggang ngayon, tumutulong pa rin siya. Kaya ang sabi niya sa akin, kung sana tayong magsawang tumulong. Kasi minsan ako yung nagsasabi sa kanya, hindi pa ba tayo nagsasawa? Parang ako nasasawa na. Sabi ko na, ay wag ka magsawa. Kasi wala namang ibang tutulong. Tayo lang. So, nakita ko talaga na, alam mo, ang taklaki ng puso. Talagang kind-hearted siya. Tsaka talagang, sabi ko, sana bigyan ka ng mahabang buhay ng Diyos. Kasi ang bait-bait mo talaga. Kumbaga talagang, sana na-appreciate ng mga kapatid natin lahat ng ginagawa mo sa kanila. Kasi talagang napakabait mo. Sabi ko, sana maging successful ka sa family mo rin. Kasi sabi ko, yan na lang yung pwedeng ibalik sa'yo. Sabi ko gano'n sa kanya. So, ngayon, alam ko masaya naman siya kasi mababait yung anak niya. Kumbaga yung mga anak niya ngayon, sabi niya, senior niya sa akin na tumutulong na sa bahay. Hindi katulad dati na puro siya yung trabaho. Pero ngayon, sabi niya, sisipag na ng anak ko. Sabi niya, hindi katulad ng anak mo. Sabi ko, kasi mga, hindi kasi, kasi yung mga bata kasi, di ba, minsan lumaki sa maid, ang hirap gagalaw na kung wala. Pero pagka, mga lalaki kasi lahat, di ba, ang hirap, kahit kabigyan mo ng trabaho sa bahay, minsan pag nakita may maid na gagawa, hindi gagawa. Pero pag wala namang maid, gumagawa naman. Pero siya, nakita niya, sinabi niya sa akin na, ineswerte ako sa mga anak ko kasi nakakatulong ko na sila ngayon, hindi katulad noon. So, nakita ko na successful din siya sa married life niya and at the same time, sa career niya, successful din siya. Kasi siya yung nagpo-provide niya. She's really a good provider. Not only dun sa family niya, but also to our family as well. With the kind of culture that they're in, pag ang kids niya, Yes, I agree with you. And then, sabi ko nga ngayong Christmas, sabi niya sa akin, magpa-Christmas party ka naman. So talagang, every year yon, would you believe, nagpapadala niya ng balikbayan box, na ilang talaga, talagang yung, ang dami kasing binibigyan. Grabe, ako nga hindi nakasama sa totoo lang Sabi ko sa kanya, huwag muna ako isama. Kasi kumbaga, i-delete ko na yung pangalan ko sa pagbibigyan mo kasi nakakaawa ka na sa dami ng binibigyan mo. Alam mo yun talagang every year yun, lahat, wala siyang nakakalimutan. May listahan na kami na si ganito, si ganyan, si ganito. Kaya sabi niya, sige, yung kulang, utang ko na lang sa'yo, babayaran na lang kita, yung ganon. Talagang wala na. Yung kumbaga talagang sa kagustuhan niyang magbigay. Minsan yung wala na, nagbibigay pa rin siya. Yung ganon. Sobrang mabait. Sabi ko, sobrang mabait siya. So, yun yung ma-share ko. So, pagdating dun sa wishes, 3 wishes, professional, palagay ko wala na akong mag-wish pa eh. Kasi kumbaga, nag-prove na ako sarili ko, nag-successful naman ako sa career ko dati, no? Tapos, hindi naman ako, sa totoo lang, kasi siguro yung support sa akin ng asawa ko na pag may mga circle of friends din kasi ako. Like yung mga high school friends ko, yung mga elementary friends, uma-attend ako ng mga reunion doon. Uma-attend ako sa mga PSAP, ng mga gatherings, tapos yung mga office mates ko, may mga ako doon. So, kumbaga, never na naging boring. At saka, kumbaga ngayon, lahat ng hindi ko nagagawa nung nag-work ako, lahat ginagawa ko ngayon. So, like yung massage, ganyan, lahat nagagawa ko ngayon. So, kumbaga, kasi may marami akong free time. Unlike before na talagang puro trabaho, work.
minsan wala na ang time sa family yung sinasabi ko. So siguro, ang pagkakamali ko na nag-work ako masyado, akong workaholic, binigay ko 100% ng time ko din sa work ko. So, yun. So, siguro, ang wishes ko sa family ko, siguro yung good health nila, namin lahat, sana bigyan pa kami ng mahabang buhay, most especially yung husband ko si Dan. Tapos yung mga kids ko, sana makatapos sila lahat, pag-aral sila sa magandang school. So, yun lang. Simple living. Yun lang. Kasi sinasabi ko lagi na hindi natin kailangan ng maraming pera. Hindi naman yung pera lang makakapagpasaya eh. Diba? So, basta hindi na tayo nagkakasakit, walang mga major na magkakagastusan. So, yun. That's all. Okay.